Siya ang pinaka-importanting batang lalaki sa Japan ngayon. Siya ang huling tagapagmana ng trono. Without him, the 2,000-year-old monarchy dies. Hindi pa man siya fully exposed sa realidad ng mundo, pero ang bigat-bigat na ng responsibilidad na nasa balikat niya. Ang batang ito ay si Prince Hisahito. Siya ang anak ni Crown Prince Fumihito at Crown Princess Kiko. At siya din ang pamangkin ng kasalukuyang emperor ng Japan na si Emperor Naruhito. Pero wait lang, pamangkin lang siya ng emperor. Pero bakit siya ang tagapagmana ng trono? Paano nangyari yun? Sa Japan, iba ang rules pagdating sa trono. Under the imperial household law, lalaki lang ang pwedeng maging emperor. Kahit mas matanda ang babae, kahit mas qualified pa, hindi siya pwedeng umupo sa chrysanthemum throne. At dito nagiging seryoso ang sitwasyon. Ang kasalukuyang emperor ng Japan ay may iisang anak lang. Hindi ito lalaki, kundi babae. Si Emperor Naruhito ay may anak na babae na si Princess Aiko. Pero dahil nga babae siya, hindi siya kasama sa line of succession. Ibig sabihin, tatlo lang ang lalaking pwedeng magmana ng trono. Una, si Crown Prince Fumihito. Pangalawa, si Prince Hisahito. At pangatlo, isang mas matandang tiyuhin na wala ng anak na lalaki. Kaya kung iisipin mo, napakanipis ng linya ng 2,000-year-old monarchy ng Japan. Sa kanilang tatlo, si Prince Hisahito ang inaasahang magmamana ng trono. Pero sino nga ba tong Prince Hisahito na ito? Siya ay ipinanganak noong 2006. Noong panahon na yon, halos 40 years nang walang naipapanganak na lalaking tagapagmana ng royal family. Bago siya, puro babae ang ipinapanganak. May mga debate na noon sa Japan kung dapat bang baguhin ang batas at payagan ang babae na maging emperor. Parang yung nangyari sa United Kingdom. Tsaka para mawasak na rin yung patriarchy. Pero nang ipinanganak si Prince Hisahito, biglang tumahimik ang usapan. Parang collective sigh of relief ng buong bansa. Isang sanggol na lalaki lang siya noon. Pero sa mata ng Japan, siya ang naging simbolo ng continuity. Habang lumalaki siya, normal kid din siya in some ways. Nag-aaral, may mga hobbies, mahilig daw siya sa insects at biology. Pero hindi siya pwedeng maging normal lang. Every move niya may protocol. Every appearance niya may media coverage. Every decision about his education carefully planned. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang pamilya. Tungkol ito sa pinakamatandang tuloy-tuloy na monarchy sa kasaysayan ng mundo. Ang Japanese monarchy ay sinasabing nagsimula pa noong 660 BCE kay Emperor Jimmu. Mas matanda pa kay Jesus Christ. Para sa mga Hapon, the emperor is not just a ruler. He is a symbol of the nation and unity of the people. Kaya imaginein mo, bata ka pa lang, teenager ka pa lang, pero alam mong balang araw, ikaw ang magiging living symbol ng buong bansa. Walang election, walang kampanya, no choice. It is destiny by blood. At habang modern na ang Japan, high-tech, futuristic at progressive, ang monarchy nila ay nananatiling conservative at patriarchal. Laging pinapaboran ang kalalakihan. May pressure din kay Prince Hisahito kasi in the future kapag nagkaroon siya ng anak na babae lang, mauulit na naman ang krisis na ito. Kung wala siyang lalaking tagapagmana, doon na talaga magkakaroon ng malaking debate. Kailangan na bang baguhin talaga ang batas? O hayaan na lang bang mag-end ang male line ng monarchy? So yun na nga mga kamagkano, isang bata lang siya noon. May mga exam, may mga teenage struggles, pero sa likod ng lahat ng yon, dala niya ang 2,000 years na kasaysayan. Kung gusto mo pa ng mga ito pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.